Yan, magandang hapon po sa inyong lahat, sa mga manonood at sa mga sumusuporta po sa tambalang Jepoy Sanrio. No, kami ay maglalahad at maghahayag ng aral patungkol sa tunay na iglesia. No, sa panahon natin ngayon, maraming mga nagsusulputan at naglilitawang mga nagkiklaim na sila ay tunay na iglesia. Ngayon, nais naming ihayag sa inyo yung isang doktrinang may katotohanan patungkol sa sino ba ang nasa tunay na iglesia, no? Ang Roman Catholic Church, yan ay tinaguri ang true church o tunay na iglesia. Doon pa lang sa paksa na pinag-uusapan namin, true church. Nandun na yung salitang true at nandun yung salitang church. True church. Pag sinabing true, original. Pag sinabing true, hindi peke. Pag sinabing true, hindi kumopya. At pag sinabing church, ito ay iglesia na tatag ni Kristo. No, pag sinabing church, ito ay dapat magmumula kay Kristo. Kaya siya true church. Now, bakit nga ba ako, naninindigan ako bilang isang Katoliko na ang Roman Catholic Church is a true church? Unang-una, yung pagiging true ng church ng Roman Catholic, ito ay may originality. Saan? Unang-una sa paggamit ng aklat sa pananampalataya. Meron tayong sariling original na aklat pananampalataya na which is tayo ang bumuo. Ikalawa, meron tayong sariling Kristiyanong kalendaryo. Ang Christian calendar natin na which is si Pope Gregory XIII, ang bumuo, ito ay tinatawag na Gregorian calendar. Pangatlo, nasa atin din ang foundation of truth. Saan mo makikita yung foundation of truth ng Roman Catholic Church? Sa pamamagitan ng mga ebidensya na mismong mga gamit na ginamit na mababasa sa New Testament ay nasa pangangalaga ng simbahan. No? The true church, church why? So, bakit po? Bakit tayo true church? I-trace back simula sa panahon ni Pedro hanggang sa kasalukuyang Santo Papa. No, at ibibigay ko sa inyo yung presentation kay Kuya Jepoy na siyang magbibigay diin at magbibigay lalo ng malinaw na pagpapahayag kung bakit nga ba true church ang Roman Catholic Church. Kuya Jepoy. Maraming salamat, kapatid na Sandio. Ayan, bago ang lahat, ako po ay magpapakilala ng formal. Ako nga pala si Kuya Jepoy, isa sa mga kapanalig ng Simbahang Romano Katoliko at kakampi at kasama ni Sanrio. Patungkol doon sa True Church, tama yung sinabi ni Sanrio na bakit namin kayang i-connect, bakit namin kayang idugtong ang Simbahang Katolika sa pagiging totoo at pagiging tunay na simbahan. Bakit? Kasi kami ang may kayang mag-connect ng apostolic succession. Paano namin maiko-connect ang simbahan namin sa mga apostol? Paano namin mako-connect ang simbahan ng Romano Katoliko sa tradisyon ng mga apostol? Kung hindi natin kayang i-connect ang isang simbahan, lalong-lalo na ang tatag ng isang tao, hindi na matatawag yon na true church. Kaya uunahin ko para sa akin, kung sinasabi nila ng mga kapatid natin na hindi Kristiyano, kasi ang matatawag ko diyan they project themselves a Christian but they are not. Bakit? Hindi sila sumunod sa tradisyon kung anong meron si Kristo. Kasi ang tunay na Kristiyano marunong sumunod sa tradisyon, in which si Kristo ay sumusunod sa tradisyon at pinapalaganap niya ang tunay na tradisyon. Ano ba ang tunay na tradisyon? Tradisyon ng mga Hudyo. Tinuturo ng mga apostol ang tunay na Kristiyano, ang tunay na pagiging pagiging alagad ni Kristo. Una, ang unang-unang mga lumabag
sa simbahang sa totoong simbahan na which is ang Katoliko, ayan ang Lutheran Church. Nagsimula yan 1517, nagsimula ang unang-unang protestante, si Martin Luther. Uulitin ko, 1517 Martin Luther. Saan niya binuo ang Lutheran Church? Sa Germany. Bakit nagkaroon ng Lutheran Church sa Germany? Dahil nag-akla siya bilang isang paring Katoliko. Kumuha siya ng parte, o kinuha niya ang Latin Vulgate, pinag-aralan niya, at gumawa siya ng salin niya ng sarili, at doon nabuo ang King James Version. Okay? Pangalawa, nabuo yung mga protestante. Sorry, ito ang word na tama doon, protestante. Bakit? You are protesting the true church, or you are protesting the church in which the Catholic Church. Anabaptist, Baptist yan. Nagsimula is 1521. Sino ang nagsimula? Nicholas Storch and Thomas Müller. Germany. Sa Germany siya nagsimula. And ganun din ang Anglican. Ang Anglican po ay yan yung simbahan ng United Kingdom nila King Charles III ngayon. Nagsimula yan 1534 by King Henry VIII. Dahil yung reason kung bakit siya humiwalay sa Roman Catholic, it's because gusto niyang asawahin yung kapatid ng asawa niya, in which ayaw ng simbahang Katoliko na i-diborsyo dahil bawal na bawal ang divorce since noon pa. Kaya tutol na tutol ang simbahang Katoliko until now yung divorce, pero divorce is a different topic natin yan. And yung iba nadiyaan yung Calvinists, nag-start sa 1555. Presbyterian, nag-start siya 1560. Ang Calvinist, si John Calvin sa Switzerland. Sa Presbyterian, si John Knox, 1560. Aside dun sa Anabaptist, meron pang isang Baptist na nabuo. Anabaptist, ulitin ko, nagsimula siya 1521 by Nicholas Storch. Pero yung isang Baptist, nagsimula siya 1609 by John Smith. Saan siya nagsimula? Amsterdam. And dito tayo sa Pilipinas, para yung kilala natin dito sa Pilipinas, nadiyaan ng Methodist. Nagsimula 1739 by John and Charles Wesley. Sa England yan nagsimula. Tapos, meron ding Methodist Episcopal, 1784 by 60 preachers sa Baltimore, MD. Tapos, meron pang Disciples of Christ, 1827. Sinimulan ni Thomas Alexander Campbell sa Kentucky. Tapos yung Mormons, 1830 kay Joseph Smith. Tapos meron pang isa, Methodist Protestant. Nagkaroon pa ng Protestante ang Methodist. 1830 Methodist din siya sa USA. And ito pa, Church of Christ, English ng Iglesia ni Cristo. English ng Iglesia ni Cristo, Church of Christ. 1836 by Warren Stone and Alexander Campbell. See? Meron na palang Church of Christ, 1836. Tapos Adventist, SDA, 1844 by Ellen White sa Washington, New Hampshire. Tapos meron pa dito sa yung Jehovah's Witness, nagsimula siya 1874 by Charles Russell. And meron pa dito na tayo sa Pilipinas, Aglipay o IFI 1902 by Bishop Gregorio Aglipay dito sa Pilipinas. 1914 Felix Manalo dito sa Pilipinas. And meron pa dito sa Pilipinas
Okay. Last, si MCGI, si Brother Eli Soriano. Yan yung aking mga nasaliksik at makikita natin ito sa Google by scripturecatholic.com. What is the history of your church? Ito ay sinaliksik ng maraming tao at nakita nila ito yung mga pangalan, ito yung date, sino-sino naging founder nila. So, ang tanong ko sa inyo mga kapanalig, kung kaya ba ng mga kapatid natin na nabanggit ko na makonect ang tunay na simbahan nila sa Jerusalem. Kung kaya nilang makonect sa mga apostol, matatawag natin silang true church. Pero bakit sa kanila? Bakit yung katulad ng Baptist, ng Iglesia ni Cristo, ng Methodist, Aglipay, bakit mababasa natin kung kailan sila na ano? Dahil tinatag sila ng tao. Dahil ang tunay na simbahan, hindi tatag ng tao. Ang tunay na simbahan ay tatag ni Cristo. Ang tunay na simbahan ay kasama ng mga take note mga kapanalig. Ang simbahang Katoliko ay nagsimula 30 AD saan? Jerusalem. Sino ang founder? Sino nagbuo? Si Jesus Christ mismo. Bakit? Saan natin makikita yon? Nung sinabi ni Kristo kay Apostol Pedro, sa ibabaw ng bato, itatayo ko ang iglesia. Doon nagsimula ang simbahang Katoliko. Kaya para sa akin, ano yung magiging factor nila or ano yung magiging nila? Kasi alam ko sasabihin nila, Kuya Jepoy, ano yan eh? Makikita mo lang yan sa hindi naman nakasulat sa Biblia o hindi makikita sa sitas na may Katoliko. Bakit hindi makikita ang simbahang Katoliko o pangalang Katoliko sa simbahan? Una, kami nga ang nag-compile. Pangalawa, yung ayaw ninyong tao. Tulad ni Ignacio, isa yan sa mga church fathers. Isa yan sa mga taong simbahan o yung pare o obispo ng simbahang Katoliko na nagbuo ng kultura kung paano mabuo ang Biblia. Siya nga ang nagbanggit na ito ang ito ang matatawag na Katoliko. Katoles kasi universal. Walang pangalan kasi may kanya-kanyang simbahan ng panahon na yon. Nandiyan ang simbahan ng Corinth, nandiyan ang simbahan ng Antioch, nandiyan ang simbahan ng Sardis. Bawat may kanya-kanyang simbahan. Kaya nga hindi pinangalanan ng simbahan. It's because bawat isa diyan may kanya-kanyang obispo, bawat isa diyan may kanya-kanyang pamunuan. So, ibig sabihin, bawat isa diyan merong ng leadership, merong ng authority na diyan in which nagsama-sama sila as bilang iisang simbahan, bilang isang kumpol-kumpol na simbahan, parang walis tingting. May isang tingting, may identity yung isang tingting, may identity yung isang tingting. Ang ginawa ng mga church fathers, pinagbuklod, naging isa, naging universal, kaya nagkaroon ng walis tingting. Ganon ang simbahang Katoliko, ganon ang simbahang tatag ni Kristo, dahil bawat isa doon ay merong apostolic succession. Bawat isa doon mako-connect natin sa bawat apostol. Bawat isa doon sa bawat lugar na nabanggit ko or sa bawat lugar na mababasa natin sa Biblia, mga kapanalig, makikita natin doon kung paano mako-connect natin sa mga apostol. Ano yung mga tradisyon na tinuro sa kanila ng mga apostol, at yun ang isinulat, yun ang binuo, yun ang nakalaman doon mismo sa Biblia. Kaya hindi nyo makikita talaga ang pangalan ng simbahang Katoliko or pangalan ng Katoliko o Romano Katoliko sa Biblia. Bakit? Dahil napapaloob ang Katoliko yung kultura ng bawat apostol, kultura ng bawat simbahan na nakatayo doon.
Kaya yung sasabihin niya sa amin, wala sa Biblia, ganyan. Paano niyo masasabi sa Biblia? Kami nga, uulitin ko, at uulitin ko, kami nga ang nagbuo ng Biblia. Tapos sasabihin ninyo, wala kami mabasa. Yung sa inyo nga, nabasa, ginamit nyo na verses at saka chapter, Katoliko ang nagbuo. Sige nga. Kung talagang true church kayo, bakit hindi nyo kayang panindigan o hindi nyo kayang tanggapin yung mga nakasulat? Well, sabi nga dun sa sabi nga sa mga standard references na wait lang, hanapin ko yung ibang references ko saglit. Naglo-load yung aking wait lang ha. Sige, kapatid na Sanrio, baka may i-add ka habang meron akong hinahanap ko yung standard references. Sa lahat ng mga nilatag ni Kuya Jepoy, pagdating sa iba't ibang denominasyon ng mga protestante, ano ang napansin ninyo? Lahat sila sa bayan ng Israel. Kung ikaw ay dapat ang iglesia mo ay nagmula sa bayan ng Israel. Kagaya ng pagkik at sa after ni Cristo si Pedro, ang iglesia ni Cristo ni Felix Manalo dito sa Maynila. Di ba nag-usap si Pedro at si Cristo? MCGI. Sa apalit ng kapampangin ba si Pedro? Ang tinatag ang iglesia na mula kay Cristo sa Jerusalem. Diba? Sa Jerusalem, pag hindi ka tatag sa Jerusalem, peke ka. Hindi ka totoo. Tulpot ka. Pugot na iglesia ka. Bakit? Sapagkat ang ulo ng iglesia, ang kanyang katawan ay itinatag sa bayan ng Jerusalem. Katulad ng Roman Catholic Church. Tayo ay mula sa bayan ng Jerusalem. Ipinalipat ni Kristo sa bayan ng Roma sapagkat hindi magawang mamunga ng mga sinaunang Kristiyano sa bayan ng Jerusalem. Pinapatay sila. Kaya nung sila ay lumipat sa bayan ng Roma, nung nandoon na ang mga sinaunang Kristiyano, doon lumipat. Doon nagsimulang lumagot. Roma 1 verse 7, sa kakanta ko, ang inyong pananampalataya ay balitang-balita sa buong daigdig. Anong pananampalataya ang balitang-balita na nasa Roma? Pananampalataya ng mga Katoliko. Bakit ba universal? Bakit Katolik? Bakit Katolis? Sapagkat ayon sa mga sinaunang kasaysayan, ang bawat bayan, ang bawat lugar ay may mga iglesyang may kanya-kanyang pangalan. Katulad ng bayan ng Corinth, bayan ng mga iglesia ng Corinth, iglesia ng Diyos, mga iglesia ni Kristo, no? Meron pang iglesia ng mga panganay. Marami tayong iglesia na mababasa sa Bible. Pero dahil ang nagtatag sa mga iglesyang ito ay iisa lang, kundi si Kristo, ang ginawa ni San Ignacio, ito ay pinagbuklod at ginawang isa. Kaya tayo tinawag na Universal Church. Why? Because our faith is universal. Ang ating pananampalataya ay balitang-balita at lumaganap sa buong daigdig. Kaya ang true church is only the Roman Catholic Church. Why? Dahil ang ating simbahan ay itinatag yan sa Jerusalem, sa bayan ng Israel. Doon tayo nagsimulang itatag. Kapag inilipat ni Kristo, kaya nga tayo nasa Rome. Nasaan ba bangkay ni Pedro? Hindi ba nasa Vatican? Yung 12 apostles. Yung mga crowning of thorns, yung mga nails, yung mga physical cross na ginamit kay Kristo. Nasa Roman Catholic Church. Why? Because only the Roman Catholic Church can trace back its history papunta kay San Pedro. Kaya ang ating kasaysayan ay puno ng kayamanan. Tatandaan nyo mga kapanalig ko, pag ang kinaaaniban mo ay hindi tatag sa bayan ng Israel, peke yan, matakot ka. Bakit? Hindi Pilipino si Kristo, hindi Pilipino si Pedro para itatag sa Pilipinas. Hindi Amerikano si Kristo at si Pedro para itatag kayo sa Amerika.
Si Kristo, ang 12 apostles, ay mga Hudyo. Kaya dapat ang inyong sekta ay itinatag sa bayan ng mga Hudyo, which is Israel. No? Napaka-categorical at literal ng pagpapaliwanag ko sa inyo. Baka hindi nyo pa rin ito maintindihan, mga pugot na iglesia. Ang ibig ko lang sabihin at gusto kong bigyan ng diin sa inyo, no? Gusto kong bigyan ng emphasis. Gusto kong bigyan ko ng emphasis. Hanggat hindi ka tatag sa bayan ng Israel, peke ka. Hanggat ang iglesia mo ay hindi tatag sa bayan ng Jerusalem, bulaang iglesia ang kinaaaniban mo. At kahit magbasa kayo ng mga standard references who founded Roman Catholic Church, walang iba kundi si Jesus Christ. Even the world history, kinikilala nila na ang nagtatag ng Iglesia Katolika Apostolika Romana, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya like what I've said sa lahat ng mga nasa pukot na iglesia, no, yung mga pukot dyan, makinig. Kapag kayo itatag sa bayan ng Israel at pag ang founder ninyo ay hindi si Kristo, peke ang iglesia mo. Ngayon pa lang, mag-isip-isip ka na. Dahil baka maaari na ang pananampalatayang tinanggap mo sa mga bulaang pastor ay isa ring bulaan. Mawawala ng halaga ang paglilingkod mo kung ang kinaaaniban mo ay pekeng iglesia. Kaya ngayon pa lang, mayas na kayo sa way na iglesia. Dito tayo sa Catholic Church. Nandito ang tunay at ang Diyos na nagtatag ng aming iglesia. Walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Kuya Jeffrey, back to you. Thank you. Maraming salamat. Sa akin, tinan mo na lang ha. Ang pinagtataka ko doon mga kapatid na Sanrio, bakit ang mga kapatid nating ayaw sa Katoliko or anti-Catholic, parati nilang ginagamit ang standard references. For example, gumagamit sila ng encyclopedia panglaban sa Romano Katoliko, pero ayaw nilang tanggapin ang mga standard reference na ibinibigay natin. For example, kay Grolier, I'm not sure kung tama ba yung pronunciation ko. Grolier Encyclopedia. Ang sabi niya dito sa page 106, volume 5, Catholic Church, Catholicos, universal general term, generally applied to the divine society founded by Jesus Christ and endowed by outpouring of the Holy Spirit on the day of the Pentecost. According yan sa Grolier Encyclopedia, volume 5, page 106. Meron pang isa. According sa the New Book Knowledge, the Roman Catholic Church, the history of the Catholic Church began on the upper room in Jerusalem almost 2,000 years ago. About 120 persons were gathered there, and the church described to be a society that Jesus founded. According yan sa the Book of Knowledge Encyclopedia, volume 16, page 287. Kahit basahin pa natin isa-isa. Meron pa sa World Almanac, Roman Catholic, founded by Jesus, who named Peter the first vicar, developed in the early Christians, especially after the conversion of Imperial Rome in 4th century. According yan sa World Almanac and Book of Acts, page 688. Meron pa. Sobrang daming references. Meron pa. Roman Catholic Church. There are two equally valid definition of the Catholic Church, comparable to the twofold nature of Jesus Christ, its founder, who was both human and divine, according sa International Encyclopedia, volume 20, page 520. Also sa Catholic Church, also din sabi sa sa New Book
Okay, nabasa ko na siya. According din sa Merriam Webster Dictionary, International Edition, page 155, Catholic, the original Christian church before the schism between East and West of the Roman and Western Church after the schism and before the Reformation. So ibig sabihin, original Christian church is Catholic pa rin. And meron pa, according sa Britannica.com, as a branch of Christianity, the Roman Catholicism can be traced to the life and teachings of Jesus Christ in Roman-occupied Jewish Palestine about 30 CE. Take note, ang dami ko ng referensya, kapatid na Sanrio. Pero bakit ayaw nilang tanggapin? Sasabihin lagi nila, hindi naman nakasulat sa Biblia. Hindi naman nakasulat. Ito na lang eh. Kung nakasulat pala sa Biblia, bakit kung nakasulat pala ang requirement sa Biblia, bakit ang for example, Iglesia ni Cristo? Bakit ang daming Iglesia ni Cristo? Kung babasahin natin dito, merong iba dito nag-start. Sabi ko nga kanina, nag-start dito is yung pinaka niya is 1836. Meron pa dito, Church of Christ. Chabi, merong isa, Ezra Booth, merong isang Church of Christ Pure. So ibig sabihin, meron pa lang hindi pure. Tapos yung isang Church of Christ, tatag ni Felix Manalo, INC. Nagtatag ng 1914 and they claiming the true church. 'Di ba? Referensya lang eh. Yung standard reference lang na hinihingi natin sa kanila, hindi nila kayang tanggapin. Lagi nila sinasabi, hindi eh. Wala kayo sa Biblia, wala kayo sa hindi daw naisulat ang pangalan. Kami makikita at naisulat yung pangalan. O sasabihin nating kapatid na Sanrio, hindi, born again daw eh. Dahil born again with the Spirit, dahil daw Espiritu Santo. Ang tanong, ano? Siguro nung unang panahon yung Pentecost, pwede. Dahil nagparamdam at naramdaman ng mga apostol. Pero ngayon, mararamdaman ba natin ng ganung-ganung kadali ang banal na Espiritu Santo? No. Kasi kailangan ng grasya ng Panginoon pa rin. And which, yung grasya ng Panginoon na yan, matatanggap natin yun through the sacraments na binuo ng simbahan. Kaya nga, ang simbahang Katoliko nabubuo sa 3: tradition, scriptures, and the magisterium. Yan ang binubuo ng simbahang Katoliko. Kung paano tayo tinuturuan. Tama yung sinabi ni Sanrio. Tama yung sinabi niya kanina. Kung hindi kayo o hindi nyo ma-trace ang simbahan ninyo, trace back sa Jerusalem at trace back sa mga apostol, mag-isip na tayo mga kapanalig. Nakakatakot. Nakakatakot. Balik na kayo sa amin. Una sa lahat, hindi ang simbahan, ang Katoliko, maluwag pagdating sa offertory. Hindi ka i-require ng 10%, hindi ka i-require ng a certain amount. Hindi, bukal sa loob mo kung magkano. Ewan ko lang sa mga ibang kapatid natin kung paano sila nagbibigay ng offering sa simbahan. Pero ang pinupunto namin dito, again and again and again mga kapanalig, kailangan at kaya nating i-trace ang totoong simbahan sa mga apostol. Ewan ko ba, hindi nila kayang matanggap na hindi nila kayang matrace ang simbahan nila sa mga apostol. Sino ang nagputong ng kamay sa mga mga pastor nila? Kami, kaya naming i-'yun.
kaya naming i-trace dahil pinutungan ang aming mga obispo ng mga apostol na hanggang sa ngayon may apostolic succession kami. Never naputol ang apostolic succession sa Katoliko. Kung sasabihin nila ay si Felix Manalo, sabihin na natin, quote and quote Felix Manalo, galing Katoliko 'yan. Pangalawa, natiwalag sa Methodist. Hindi pala muna Methodist. Nag-ano rin pala siya. Nag-SDA muna siya bago nag-Methodist. Sige nga. Kung totoo kayong simbahan, bakit nagpalipat-lipat ang founder ninyo? From Catholic to SDA to Methodist, saka siya nagtatag ng sarili niyang simbahan. Sige nga. Ganon din kay Eli Soriano. From Catholic, tapos ministro ni Felix Manalo nung hindi sila nagkasundo, nagtatag ng sarili niya. Lahat ng mga tao dito nung unang panahon, wala namang mga ganyan. Kailan nagsimula dito sa Pilipinas? Ang unang-unang Kristiyano, unang-unang protestante dito nagsimula 1901. And unang-unang nagpa-register independently dito sa Philippines, government registration is nagsimula is 1921 na nag-require na ang government or Securities Stocks Exchange merong 19 independent denomination are formally registered with SEC. 1921, marami. Na yan sila, maraming binuo. Pero 1914, take note. Tingnan ninyo ang simbahan ninyo. Kung ang simbahan ninyo ay registered ng SEC, hindi talaga true church yan. Bakit? Ang simbahang Katoliko hindi registered ng SEC. Never na-registered ang simbahang Katoliko as institution na registered ng Security and Exchange Commission ng Pilipinas. Sasabihin nila, Kuya Jepo, hindi. Na-registered. Meron ako makikita. Una, yung makikita ninyo na registered ang Katoliko, organization yun. Or congregation. Or charity foundation, but not as an institution. Hindi bilang institusyon institusyon na simbahan. Pero ang simbahan ninyo, kung registered ng SEC ng Pilipinas, big no yan. big no yan. Hindi sila tunay na simbahan. Tapos nagkiklaim kayo na tunay na simbahan, registered kayo ng SEC. Pero sasabihin nila, uy, ayun nga daw patunay na totoong simbahan dahil registered ng SEC. Kailan? Gobyerno? Tapos simbahan? Sanrio, natanong ko nga ulit, kailan nga ulit nagsimula yung paghihiwalay ng simbahan at saka ng gobyerno? Sino nga ulit yun? Nakalimutan ko. Si John Smith. Si John Smith, di ba? Si John Smith ang nagpalaghanap ng ganung sistema na ang simbahan at ang gobyerno maghiwalay na. Roger Williams. Okay. Roger Williams pala, sorry. Roger Williams pala. Sorry. Dalawa kasi yung siguro mag-best friend sila, Roger Williams at saka si John Smith. Hindi, dalawa kasi yung parang yung pagkakaano kasi ng Baptist, yung naging proseso ng pasok ng kanilang sekta dito. Masyadong maraming talagang malilito ka kung John Smith ba, Roger. Marami sila masyado. Well, ayun ang dun eh. Kaya nga naghiwalay. Pero sa akin kasi Kuya Jeps, sa akin, bakit ba mahalaga sa ating mga Katoliko ang gumamit ng standard references? Bakit ba tayo gumagamit ng standard references?
ang paggamit ng standard references naming mga Katoliko, lalo na kung ito ay may kaugnayan sa paglalatag ng true church, dito namin kasi ipinapasok yung mga panahong wala pang Biblia. Kaya nga hindi kayo makapaglatag ng standard references kasi ang gamit na standard references ng simbahan, bakit kami gumagamit yan? Sa mga panahong walang Bible. Paano kami sisitas wala ng Bible sa panahon ng apostles? Kung tayo ay maghanap ng katibayan, kung tayo ay maghanap ng katotohanan, paano mo sisitasan ang panahon ng mga alagad walang Bible nun? Saan mo makikita yung mga naging ganap at yung mga naging pangyayari o yung kasaysayan na panahong wala pang Bible? Malamang sa standard references, kaya ganyan kayo ka-allergic sa aming mga Katoliko pag naglalatag kami ng mga standard references. Bakit? Kasi ang inyong history nasa Bible. No? Doon ang kasaysayan nyo sa Bible na which is Catholic pa nag-compiled. Hindi katulad sa Roman Catholic Church, no? Ang aming history, wala na yung Bible. Na which is hindi naman kinumpiled ng Catholic Church ang encyclopedia. Hindi naman kami nag-compiled ng Britannica. Pope ba nag-compiled ng Britannica? Ng encyclopedia? Pope talaga? Di ba? Hindi naman. Kaya hindi nyo pwedeng sabihin bias ang mga Katolikong gumagamit ng standard references. Dahil doon namin kasi binibigyang diin na may Katoliko na wala pang Bible. Saan namin nahanapin yung kasaysayan namin nung wala pang Bible? O sige nga, lang tayo ng history. At kaya kayo naiinis. Kasi yung history namin, yun ang wala kayo. Wala kayong tradisyon. Now, which is kung babasahin natin ang Biblia, merong ibinigay na tradisyon ang mga alagad. Sa mga sinaunang Kristiyano, may tradisyon. Kaya nga sabi sa Bible di ba? Sabi sa Biblia, layuan nyo ang mga tao na walang tradisyon. Layuan nyo. Nasa Bible yan. Iwasan ninyo ang mga tao na hindi sumusunod sa tradisyon na mula sa mga alagad. Bakit? Sapagkat ang tradisyon na minana ng simbahang Katolika sa mga alagad, yan ay gawain at sinabi ni Kristo, ito ang gawin mo. Katulad ng baptism, pagmimig, confess, the 7 sacraments. Tradisyon yan. Meron kaming tradisyon na sinusunod at hindi lahat ng tradisyon ay naisulat sa Biblia. So pag hindi naisulat sa Biblia, saan mo hahanapin? Doon siyempre sa kasaysayan na hindi pa umiiral yung Bible. Alam nga naman hanapin mo sa Bible, hindi nga makita. Kapag hindi mo nakita, saan mo hahanapin? Siyempre doon sa makikita mo, saan mo makikita? Traditions of the early Christians. Ano itong tradition of the early Christians na to? Saan mo makikita? Sa standard references. Kaya nagagamit kayo sa amin na kayo talaga Katoliko gamit ang standard references, dapat Bible tayo. Paano yung mga panahong wala pang Bible? Sige nga, yung mga panahon hindi pa ang Bible. Ano ang pagtuturo na gagamitin ito? Mga pupot na iglesia. Kung hindi pa buo ang Biblia ngayon, paano ka ngayon magtuturo sa isang Kristiyano kung walang Biblia? Ano ang gagamitin mong references? Traditions. That's why the Roman Catholic Church, meron kaming tatlong kategorya na pinagmumulan ng aming pananampalataya. The magisterium, the tradition, and the scripture. Kung walang Bible, hindi na buo ng Roman Catholic Church. Nakakita ka na ng Kristiyano. Paano tuturuan yun? Sa paano paraan mo sasabihin na ito ang nais ni Kristo sa iyo sa pamamagitan ng tradisyon. At ang isang religion na may tradisyon, yan ang true church. Bakit may tradisyon ang Roman Catholic Church? Kasi matanda na ang iglesia namin. Paano kayo magkakaroon ng tradisyon? May Bible na. Diba? Kaya lang naman ang Estado at ang simbahan dahil dyan kay Roger Williams. Kasi gusto niyang kumalat yung pekeng-tekta niya. Sa pagnanay na kumalat na ikalat ang pekeng-tekta niya, maging sa Rhode Island, pinaano niya yan. Tulong niya yan hanggang sa nagkatot ng Amerika. Bakit? Kasi ang dami ng sulpot. Nagkaisa lahat ng mga sulpot na ito ay dapat pagpatibay. Bakit?
Dahil ang gobyerno noon ay nagpapasakop sa simbahan. Kaya pag heretiko ka, pugot ulo ka. Kaya nga magpasalamat kayong mga pugot na iglesia dahil kung hanggang ngayon yan ay nagpapatuloy na batas, tuwiran at literal pugot yang mga ulo ninyo. Parang iglesia. No. Ay nakapaysayan. Kaya nga sa bansang Amerika, ang mga Heswita doon naban. Bakit? Ang simbahan sa paghihiwalay ng simbahan at ng gobyerno. Kaya nga ang simbahan ang konsensya ng gobyerno na siyang tinutulan ni Roger Williams. Bakit? Kasi nga gusto niyang maghasik ng dilim. Gusto niyang ikalat kung kanyang sekta. Dahil alam niya sa sarili niya na kapag siya ay nag-aklas at nagrebelde sa true church, at repeat, sa true church, pag siya ay nag-aklas, pugot ang pugot. Kaya noon, literal, na walang sulpot kasi ipinagbabawal ng bawat gobyerno na kayong mga sulpot kayo, pamalian ninyo ang tatag mismo ni Kristo. Ganon. Kaya ang true church is the Roman Catholic Church. Tatandaan nyo, bilang isang Kristiyano, pag nauna ang Katoliko sa inyo, teka, ikaw ang pinagmula ng Christianity. Hindi yung pakopya kayo. Kung iisipin ninyo, may Biblia na, bakit di pa kayo gumaya? Ano yan? May sinaunang Kristiyano na that time. Bakit gumawa kayo ng sarili ninyong Kristiyano? Ang pagiging Kristiyano sa ibahang tatagpuan ay nagmula sa obispo ng Roman Catholic Church, Second Bishop of Antioch, Pope Evodius. Na kayong mga Kristiyano ay tatawagin itong mga Kristiyano. Sa inyo kinuha ang inyong bansa na kayo'y mga Kristiyano sa obispo ng simbahan. Ganon pa natin sa sarili nyo. Kayo ay mga Kristiyano. Bakit pa kayo humiwalay? Anong trip yan? Mukhang maganda ang bayad natin yan, ah. No? Good item yata. Diba? Bakit wala ang Roman Catholic Church sa Bible? First century, may pangalan na kami. Hindi kasi baliin. Dahil may authority. At nagbigay noon si San Ignacio, may otoridad. Obispo yun. Baguhin yun. Bakit kami binigyan ng pangalan? Kasi nga wala kaming pangalan. Kahit na maganda duling-duling yung mata mo, kakahanap ng pangalan namin sa Bible, wala kang makikita. Dahil wala kang binigay ng pangalan si Kristo ng iglesia kanyang itatatag. Kaya binigyan kami ni San Ignacio ng kakaibang pangalan. First century, wala pang iglesyang pugot. Hindi na lang sila mag-thank you, no? During the Inquisition era, pag sulpot ka, tigok ka. Pinapatay kaya magpasalamat kayo dyan kay Roger Williams na kapwa protestante ninyo na nag-aklas at lumaban. Dahil kung true church ang Baptist, bakit kinakailangan niyang daanin sa persahan, pilitin ang bawat gobyernong paghiwalayin ng simbahan dahil hindi niya kaya. Hindi niya kaya ang Iglesia Katolika. Dahil kung kaya niyong tibagin ang Iglesia Katolika, bakit kayo lumapit sa gobyerno? At tandaan nyo, ang pananampalataya ng nasa tunay na iglesia ay hindi dapat ipinarerehistro sa gobyerno. Saan nakakita? Pananampalataya sa Diyos dapat registered sa government. No! Ang iyong faith dapat registered sa church. Ang iyong faith dapat registered sa church, not sa government. Bakit kailangan nyo i-rehistro ang pananampalataya nyo sa gobyerno? Ano kayo mga congressman? Hindi. Ano daw sila? Kagawad? Politika? Election na. Ano yan, mga negosante lang? Ano yung faith nyo pang negosyo? Dapat ang faith nyo, kapag ikaw ay nasa true church, yan ay nakarehistro sa simbahan. Bakit mo ipaparehistro dyan sa gobyerno? Ano yung faith nyo? May national anthem din? Uy, meron yun. No? Kaya dapat itama natin ang pananampalataya natin. I repeat, ang true church
Sa'yo dapat nagmula ang Christianity. Pag hindi sa inyo nagmula ang Christianity, peke kayo. Ano ba na una? Roman Catholic Church o sekta mo? Mag-isip-isip ka na. Ano na una? Biblia o sekta mo? Mag-isip-isip ka na. At pangulit tanong, saan nyo kinuha ang pangalan ng mga pekeng iglesia nyo? Kung nauna kayo, saan kinuha ang mga founder nyo ang pangalan ng iglesyang itinatag niya? Dahil kami mga Katoliko, ang aming pangalan, Iglesia Katolika, ay nagmula sa laganap na pananampalataya bilang mga Kristiyano na siyang ibinigay ng aming obispo, San Ignacio. Kuya Jepoy? Yan. Alam mo, Sanrio, kalma lang. Kalma lang. Kasi alam mo bakit? Sa sobrang ginagawa natin ngayon, usok na sila ngayon sa atin. Siguro ang tanging mabibigay lang natin sa kanila, Sanrio, bigay natin yung ating killer smile na may kasamang dila. Okay lang ba yon? Ha? Bigay natin yun. Okay. 1, 2, 3. Alam mo ba bakit? Kailangan natin gawin yan. Kasi alam mo bakit? Ito hindi ko maintindihan, Sanrio kapatid Kasi tinan mo saan ka ba makakita? Ikaw na ang legal wife, ikaw na ang original, ikaw pa ang inaaway ng kabit. Ang lakas pa ng loob ng mga kabit. Di ba? Sa batas na lang, di ba? Kung papasukin natin ng gobyerno, since registered sila sa government, gobyerno pala, di ano natin, ipasok natin, government na lang. Saan ba sa batas ng tao, kahit sa batas ng Diyos, saan ba, sino ba ang paniniwalaan? Ang original o ang kabit? Di ba? Lagi ang original ang mananaig. Oh. At saka kung tinitignan mo, di ba? Yung mga sekta dito sa Pilipinas, bakit ka maniniwala sa isang sekta na walang scholar? Uy, meron daw yung iba. Meron daw. Walang Bible scholar. Bukod sa wala nang ang Bible scholar, wala pang sariling Biblia? Naniwala ka doon? Nangihiram na nga. Nakikibasa na lang. Kung titignan mo ang pag-iisip ng mga tao ngayon, walang Bible scholar, true church. Walang sariling Bible, kahit man lang translation, tapos true church pa. Tama sasabihin pa nila, Sanrio, si Jerome daw, kinopya lang daw, mali daw yung gumawa na sarili niyang description. Ang tanong, sino siya? Sino sila magsabi noon? Sila ba marunong mag-Greek? Kaya nga, sila ba marunong mag-Aramaic? Sa mga protestante dito, gumising na kayo. Gising! Dila! Matauhan na kayo. Wag masilaw kayo. Sa isang iglesia na walang Bible scholar. Bakit kayo naniniwala sa walang Bible scholar tapos siya nakakaalam ng Bible? Scholar ba yung magtatag? Diba? Yung founder ninyo, paano niya nalaman na yun yung tamang katuruan sa bumuo? Ang may karapatan na magpaliwanag pagdating sa tunay at totoong tatag ni Kristo ay yung mga Kristiyanong naabutan ang 12 apostol. Si Eden Sipan, diba? Black American. Huwag mo sabihin Englishera si Pedro. Aramaic yun. Diba? Natin ng common sense. Hindi ko naman sinasabi na baliwalain ang mga Bible verses, pero yung point doon tayo sa realidad ng buhay. Doon tayo, realistic tayo. Hindi Bible scholar, church. Diba, yung founder nyo, hindi Bible scholar, tapos tama yung aral. Tapos may mga Bible scholar, kami mali. Kaming mga Katoliko, ang bumuo ng pananampalatayang Kristiyano, kami rin mali. Wow, ganda ang tama yan. Madali lang.
Good item nga, good item. Tingnan mo, lahat ng founder nila, namatay. Pero hindi muling nabuhay. Pero founder natin, namatay at muling nabuhay. Diba? Kung gagamit tayo ng standard references, ano ang pinagkaiba sa mga pag-uegin ko ngayon? Bakit anong standard references ang gamitin ninyo? Ang lalabas, who founded Roman Catholic Church? Jesus Christ. Kaya i-search yung mga sekta ninyo. Sino founder nyo? Tao. Nakita nyo Roman Catholic Church, pag ni-research nyo ang history, sino ang nagtatag? Si Kristo. I-research nyo ngayon yung mga sekta nyo. Sino nagtatag? Tao. At Tao lang ang nagtatag. At saka Sanrio, ito pa. Oh. Ito pa, Sanrio. Ang ayaw nilang tanggapin nga yung mga referensya na binabanggit natin kanina. Ayun nga ang ko doon, laban ko doon. Sige, okay lang, hindi nyo tanggapin, pero kaya nyo bang baliin lahat ng na yan? Hindi magreklamo kayo sa mga publisher niyan, sa Grolier, sa Britannica, sa Almanac, lahat yan, gumawa kayo ng sulat, gumawa kayo ng formal na petition na hindi tama lahat ng sinabi. Pero pag against sa Catholic Church na nakasulat sa mga referensya o encyclopedia niyan, ipopost nila, pero yung nakasulat doon mismo, sino ang founded ng Catholic Church, ayaw nilang tanggapin. Ewan ko ba, ano bang meron sa kanila? Takot sila dun sa word na sino ang founder ng Catholic Church o kung saan kailan pinound ang Catholic Church. Pero pag against sa Catholic Church, lalo na yung mga pinapasa nila, binabanggit nilang references na dati daw Katoliko, 15 years lang siyang pare. Ang mga Bible scholar natin kinamatayan na ang history. Tapos yung ipapakitang mga referensya na 15 years, 20 years lang na dating pare ng simbahan. Take note ha, ang unang-una uulitin ko at last na uulitin ko at ididiin ko, ang unang-unang protestante ay paring Katoliko, si Martin Luther. Si Martin Luther pa ang unang-unang protestante. Ang sabi doon sabi niya doon, may may commentary siya na about kay John, Book of John. Ang sinabi niya doon, kailangan nating magbigay, parang mag-thank you, magbigay ng pasasalamat sa Katoliko dahil kung wala ang Katoliko, wala ang Biblia. 'Di ba? Parang ganoon yun eh. I mean, instead na mag-thank you na lang kayo sa amin, o instead na, uy, Kuya Jepoy, Sanrio, paturo naman kung ano yung saan ba makikita talaga yung yung tunay na simbahan. Hindi. Bagkus ang ginagawa nila, umaakay pa kayo ng mga Katoliko na ang inaakay nyo yung mga walang alam. I mean, sasabihin nila, kapatid na sila, hindi nyo naman tinutulungan o binibigyan, kaya nga kami nandito eh. Kaya nga kami nandito ni Sanrio para ipaalam sa kanila na ang tunay na simbahan ay ang simbahang Katoliko at hindi yung simbahan nila. I mean, yun lang. At saka, kahit nalatagan kayo, no? Kahit nalatagan kayo ng sita sa mga Katoliko dito na hindi pa masyadong aral, sa mga Katoliko na hindi pa ganun kalalim. Kapag nilatagan kayo ng mga talata, ang tatanungin nyo lang, ano na una, sekta mo o yung sitas? No? Good lang, ang basic doon. Nalataga ka ng Roma 16 verse 16, ano na una, sekta mo o yung talata ng Roma 16 verse 16? Dahil lahat ng mga sitas, lahat ng chapters and verses, nung yan ay nabuo, wala pang sulpot. 4th century. Katoliko ang naglagay. So maraming kaakon bago nila naglipan at nagkalat dyan sa kalye. Kaya kung kayo ay pagkitasan, so literal, una, yung o yung na nilalatag mo. At pag tinanong kami ng isang Katoliko, ano ba na una, yung sitas o yung Iglesia Katolika, ang isasagot nyo,
Roman Catholic Church. Why? Tayo ang may dahilan bakit may sitas ang Old and New Testament. No? Katoliko ang bumuo. Tayo ang dahilan bakit may chapters and verses ang Old Testament. Dahil wala yung chapters noon. Walang verses noon ang Old Testament. Tayo ang dahilan bakit may Book of Matthew. Yung 27 book na yan, tayo ang hindi inutos ni Kristo na maggumawa kayo ng New Testament. Yan ay inutos ng simbahan Katolika. Kasi panagdesisyon Kristo. Kaya meron na dito ang magdesisyon kung sino ang tama at sino ang mali. Walang iba kundi ang simbahan. Dahil ang simbahan ay simbahan ng mga paladesisyon. Amin yan. Isipin namin yan. Wala kayong magagawa. Isihin nyo yung mga founder dito, no? Na nag-i-imagine, no? Nag-i-imagine na kayong uno, peke yan. Dahil hindi kaya ni Felix Manalo mag-compile ng Bible. Hindi kaya ni Elis Soriano mag-compile ng Bible. Hindi kakayanin ni Ellen G. White na mag-compile ng Bible. Hindi kakayanin ni Martin Luther mag-compile ng Bible. Dahil ang Bible, it was compiled by the Roman Catholic Church. Why? Because the Roman Catholic Church has traditions. The Roman Catholic Church has magisterium. Kaya nabuo ang Bible. At dahil nabuo ang Bible, at yan ay orihinal na aklat ng simbahan, kami ang true church. Dahil ang bawat religion, the 5 major religions, meron po silang sariling aklat. Biblia, aklat. Pananampalataya. Meron din silang sariling kalendaryo. Para matapang kang isang reliyon, may sarili ka dapat aklat na binuo at may sarili kang kalendaryo. Kahit i-research nyo ang top 5 major religion, kung ano ang meron sa simbahang Katolika, yun din ang meron sa kanila. Ngayon, sa hindi kinokopya. Kung wala kayong sariling compile at wala kayong sariling kalendaryo, no? Mga kulto yan. Lumayas-tayas po tayo sa mga paganismo. No, magagalit ang Panginoon sa pagsanib ninyo sa mga paganismo. Ito po tayo sa Roman Catholic Church. Kaya nga po, di ba? Sabi ni Sharon Cuneta, super fairy, sakay na. No? Okay. Pasok. No? Ito na sa aming simbahan. Kuya Nash. May dudugtong lang ako bago kay Kuya Nash. Actually, ito pa, kapatid na Sanrio, meron akong ano doon. Kasi baka kasi ano yun nila, kasi nababasa ko sa mga comment sections dati na ang ano daw, ang Katoliko daw ay ano, tawag doon, baka naman kasi makot na naman tayo. Ano yung nauna, simbahan o ganyan, simbahan at saka yung sekta. Take note ha, ang tinutukoy namin dito yung connection ng simbahan ninyo at papunta doon sa tunay na simbahan in which kami ang tunay na simbahan, Iglesia Katolika Apostolika Romana. Yun ang gusto namin itukoy kasi baka na naman sabihin na naman diyan yung mga nakikinig na at makikinig dito, sabihin na naman hindi sinabi ni kay Jepay ni Sanrio na ang nauna ang sitas at saka ang Biblia ganyan-ganyan. Hindi ha? Gusto lang naming ipunto dito ang yung mismong direkta na koneksyon ng simbahang Katoliko galing sa mga apostol hanggang sa kasalukuyan. Yun ang gusto naming ipunto kasi baka ma-misinterpret na naman tayo at pumunta na naman sa ibang platform at doon magngaw-ngaw na na sinungaling daw tayong dalawa sa Rio. Di ba? Mahirap na. Kaya gusto ko lang linawin, hindi kami sinungaling. Ayon yan sa standard references. Kuya Nash. Okay po. Hi and hello. Hello po. Nagpapasalamat ako. Unang-una kay Kuya Nash Benavides dahil binigyan niya kami ng sarili naming programa, ang Inside Story. At nakita nyo naman po yung introduction, napaka-social.
no? Parang hindi yata bumagay dun sa tono ng pananalita ko, masyadong sosyal, no? Sosyal po ang Bring It On. At nagpapasalamat ako sa Ave Maristela Seeds of Faith, sa mga mami ko dyan. Nagpapasalamat ako sa page ni Kuya Jando, no? Nagpapasalamat ako sa team ng Punto por Punto at Team Maria. Maraming salamat po sa inyo. Sa YouTube channel ko, subscribe kayo mga kapanalig, Sanrio TV. Sa lahat po ng mga nanonood ngayon, no, kay Mami Rhea Moncada, kay Mami Edeline, kay Ark Shatel, kay Gian Daryl Oma, kay Pablo Escobar, kila Kuya Florence Ilagan, at sa lahat pa po ng mga Katoliko na hanggang ngayon ay sumusuporta sa akin hanggang dito po sa Bring It On. Maraming pong salamat at sana wag po kayong manawa. Sa tambalang Jepoy at Sanrio, hindi po rin namin mararating yung ganitong kung nasan kami ngayon kung hindi rin po dahil sa mga suporta ninyo. At hindi rin po din siguro ako magiging masigasig mag-aral ng doktrina ng simbahan kung hindi rin po dahil sa mga suporta ninyo. Dahil ang suporta po ninyo sa tambalang Jepoy Sanrio ang nagbibigay sa amin ng inspirasyon para mas lalo kaming mag-aral at mag-isip kung ano pa ba ang mga doktrina na dapat naming ihayag sa inyo para mas lalong maging malalim ang inyong kaalaman sa doktrina ng Simbahang Katolika. Yun lang po, maraming salamat. Maraming salamat, kapatid na Sanrio. Ako po, unang-unang sa lahat, ulit-ulit na nagpapasalamat ako kay Kuya Nash at sa pamunuan ng Bring It On, sa oportunidad na binigay nyo sa akin, lalo na sa kapartner ko na si Sanrio, na binigyan kami ng pagkakataon upang maibahagi namin ang aming nalalaman, ang aming experience bilang isang Romano Katoliko. And sa lahat ng mga future supporters o yung mga nakakakilala na, and wag niyo pong wag po kayo ma-miss sa lahat ng aming mga ibabahagi ni Sanrio dito sa Bring It On sa Inside Stories, and wag niyo pong kakalimutan na mag-follow and like pa rin doon sa aking Facebook page, in which Kuya Jepoy channel, and hopefully na lumago at wag tayong matakot mga kapanalig na magsaliksik. Wag tayong matakot na tumingin sa mga bagay-bagay. Yun lang po at maraming salamat. Ayun po, please support yung aming programa, Jepoy Sanrio, The Inside Story, every Monday, 1 p.m. At sa lahat po ng nakikinig na Katoliko, kung meron po kayong gusto nyong i-lecture namin ni Kuya Jepoy na doktrina ng simbahan, pwede po kayong mag-PM sa akin o kay Kuya Jepoy para mas lalo po naming malaman kung ano yung mga nais ninyo pang maintindihan sa turo ng simbahan. Once again, suportahan nyo po kami every Monday, 1 p.m. Inside Story. Salamat po.